Ay, magandang gabi mga boss. Dito naman tayo sa survey. Mamaya punta ko tayo kay Atty. Claire tungkol ho sa pagkakahimay niya dito sa SWS at saka itong Pulse Asia na to. Mukhang ang tama lang na survey itong Octo Research. Basahin niyo mga friend. Babasahin ko sa inyo. 2 days ago ito, 7 out of 10 or 71% of Filipinos prepare that senator judges should base their decision on the law and evidence and not political consideration, according to July 26 tugon ng masa survey. Tugon ng masa survey by Octa Research. O, di maganda, di ba? Ito mga survey. Di gaya ng survey itong Police Asia na to. Puntahan natin si Atty. Claire Castro. Binusisi niya mabuti, mga boss. Tingnan Nakalathala naman mga Claire. Okay. Minsan kasi isipin mo although ayaw na... Eto na mga boss, Yung sa akin, mulat sa poll, talagang itong survey na to, para sa akin, talagang malaking katarantaduhan lang to. Pinapaano ng tao Kasi dyan nga ibabase. Kung natatandaan ninyo yung mga survey nung nakaraan, no? Marami hong paltos. Kagaya yung mga sila Kiko Pangilinan nasa huli, tapos sila Bamakina. Kaya eto si Sara, hindi siya makapaniwala dahil sa survey nitong Pulse Asia na to. Pasok si Bentulpo. Pasok din si yung abogado. Kalimutan ko yung abogado na nalaglag Tsaka itong Marcoleta nahuhulog pa rin Tapos basta may mga sila na nakapasok. No? Si Philip Salvador pumasok pa rin doon sa survey noon. Yung mga pinakalat na survey. Kaya sabi ni Sara Duterte parang nagkadayaan ka, sabi, dahil parang hindi makapasok talaga yung mga kandidato ng administrasyon di ba? Tuloy natin kay Atty. Claire. Magduda sa mga survey. Pero tandaan natin, minsan ang umamin ang Pulse Asia na sila nagkamali noong 2025 elections. Sa records nila, walang kapanapanalo si Senator Kiko Pangilinan. At medyo bandang dulo pa si Senator Bam Aquino. Kaya nga dun nagagalit si Sara. Na parang ibig sabihin ni Sara, mayroong salita si Sara na gusto nila yung matong mga natalo petisyon kayo dahil panalo kayo. Dahil sa survey, panalo nga naman di ba? Pero iba ang lumabas. Nanaig ang boses ng tao, hindi parang kumbaga sa hindi masyadong naikamada. Ang inaasahan ni Sara yung mga kandidato ng DDS nito, sila mananalo talaga. Halos walang makakapasok na administration candidate. Kaya nilagay nga sila Kiko Pangilinan, di ba? Tuloy. Si Senator Bam Aquino. Minsan tuloy iniisip mo, totoo ba to? Or nagma-mind conditioning lang sila? Or, di ba? Kasi parang timing, tapos ang dalas-dalas. Di ba? Tapos nga, may nababalita pa. Babalita lang na isang kilalang survey firm ay hawak ni Bongo. Kaya parang laging maganda yung records niya dun. Diba? At pagka medyo lumalaylay, diba? O nai-issue ng di maganda, parang to the rescue. Yan ang mabigat kasi, Atty. Claire. Sino ba yung mga survey firm na yan para hindi nila mahawakan? Supreme Court nga nahahawakan pa nila di ba? Yung mga general, nahawakan nila. Yung mga tawag dito,
Yung ombudsman, hawak din nila. Halos lahat hawak nila eh. COA, halos hawak din nila. Oh. Land Bank, duda ka duda, di ba, Atty. Claire? Yung mag-withdraw ka ng 125 million, isang araw lang, tapos papasa. Talagang halos itong sindikato nga ang nangyayari talaga dito eh. Itong nakarang hawak nila lahat eh. Oh. Talagang hawak nila lahat, pati kapulisan, NBI, lahat. Halos hawak nila ng mga panahon ni Digong. At saka yun nga mga boss, nung panahon ni Digong, walang ganito. Ito nangyayari ngayon kay PBBM, walang ganyan. Walang ganyang kabangis na mga bumabatikos kay Digong. Wala, di ba? Maliban kay Percy Lapid. Pero yun nga, niligpit si Percy Lapid nung wala na si Digong sa posisyon, di ba? Panahon na ni Marcos. Tuloy natin kay Atty. Claire. Yung mga survey, di ba? Mga ratings, na kahit na hindi ka trabaho, ang taas ng rating. So parang iba na ang kultura ng Pilipino. Pag di ka nagtatrabaho, dapat huwag ka na magtrabaho para tumaas ang rating mo. Di ba? Dapat maging palamura ka. Pero Atty. Claire, yan talagang survey na yan. Hindi ako naniniwala talaga diyan. Yun na nga, paano ka di magtataka nga, putang na. Wala nang ginagawa. Ang taas pa ng rating. Ang mabigat dito, ang tatrabaho itong mga survey na to. Magbibigay sila ng mataas na trust rating o ano. Tapos, unti-unti nilang binababa. Maski na ibaba nila ng ibaba, mataas pa rin. Kung ibaba naman nila, kapiranggot lang. Maski na, pinapapatay na yung presidente, 2 beses na impeach. Puta, ang trust rating mataas. Biyahe dito, talagang, sinong ulul ang maniniwala dyan sa survey na yan ng si Holmes ba to? Oo. Tuloy natin Atty. Mahaba-haba po ito. Magtyaga tayo. Talagang hinimay ni Atty. Claire Castro eh. Dapat magbanta ka ng buhay. Murahin mo yung Diyos. Murahin mo yung Papa. Papasukin mo lahat ng pogo rito. Si Digong na lang. Nakakulong na sa dahig. Nabigyan pa ng award ng Integrated Bar of the Philippines, Davao Chapter. Isipin mo nga, Atty. Claire. At saka yun nga, ito total, sana makarating na kay Atty. Claire to. Wala bang batas, yung COMELEC na yan, para sa mga, tawag dito, early campaigning? Ha? Bawal yan eh. Pero walang ginagawa si Garcia. Wala pa nga nagpapail ng candidacy, nangangampanya na. Wala bang batas? Talaga bang hindi ba kaya talaga nito, Atty. Claire, itong mga, sana mga, at saka yung sulat ng DNR kay Baste, meron na bang paliwanag si Baste? 5 days lang ang binigay ng DNR kay Baste para ipaliwanag kung bakit ginawa niyang basurahan yung harapan ng DNR. Diba? Tsaka, sa totoo lang, ang lambot, Atty. Claire, ako na nagsasabi, ang lambot ng paano yung mga 51 billion na binigay sa Davao. Ngayon, nalulunod na yung Davao. Wala, may nag-imbestiga na ba sa Davao? Yun lang, Atty. Claire. Sana makarating sa itong vlog na to. Total, huwag kayong magagalit. Ginamit ko na talaga. Bilib ako rito, idol ko talaga itong mga friend. Dasal lang natin na wag... pero sa totoo, sobra na gigil dito ng mga Duterte. Tsaka, Atty. Claire, bakit hindi pa ba na sana makarating sa iyo to? Hindi pa nakukumpiskay mga baril ng mga yan. Kaya, ewan ko. Diba? Parang, yun lang. Dapat dadalaw ka sa patay para tumaas yung rating mo. So, dapat ganun lang gawin lang ng Pangulo. Di ba? Pag ganun lang, huwag lang hanapan ng trabaho yung Pangulo. Kasi, mas gusto pala ng Pilipino yung hindi nagtatrabaho. Yung lagi nasa abroad. Di ba?
So, gano'n na ba talaga? Gano'n na ba yun? Gano'n na ba? So, huwag sila maghahanap. Dapat hindi sila magre-reklamo, ha? Kaya lang, problema, nagtatrabaho si Pangulo, eh. Ay, yun siguro yung ayaw nila, nagtatrabaho. Dapat, bakasyon-bakasyon, hindi trabaho. Hindi aksyon. Diba? Sabi na average, ang survey nasa 2,000, 1,200, 1,500 respondents lang daw. Eh, kapitbahay pa ni VP ang mga report dense taas rating. Okay, clear. Ito nabasa ko to, ha? Medyo umalma rito. Okay? Kaya nga sabi ko, ang timing naman, kasi kung kailan nababati ko si Senator Robin Padilla, parang come to the rescue lang ang Pulse Asia. Eh, dati pa naman mga clear dati pa naman nababansagan ang Pulse Asia na Duterte propagandist. Dati pa naman. So, kung hindi totoo, di hindi totoo. Pero, nasaan yun eh? Hanapin natin ha. Hindi naman ako nagsabi nito mga clear eh. Hindi naman ako nagsabi nito. Okay, yun ang tingin. Yun ang tingin sa Pulse Asia. Ha? Bakit? Ba't kaya? Baka ito yung sinasabing kay Bongbong. Okay, tingnan mo. Ito yun, no? Ito ba yun? Founded in 1999 as a for-profit private company noong 1999. So, Yung mabigat kaya Tony Claire, meron siyang resibo, hindi kagaya natin, basta tayo hindi naniniwala niya sa puro mind conditioning lang na survey yan. Ayan, may mga resibo siya. Ayan, 1999 pa pala lumabas tong Pulse Asia na ito. Ay, Pulse Asia na ito. Oo. Tinayo, ha? naging dati. Tapos, nagbago. Naging non-profit na daw. Diba? So, paano? Paano silang kumikita rito? Paano kumikita ang Pulse Asia? Diba? Okay, ito. Binabasa niya mga boss, ha? O, yun. Binabasa niya. Nasaan na ba yan nakalagay? Mga kaklips lang ha. Ayan survey firms as state propaganda tools. Political survey firms in the Philippines have invariably been accused of being politically biased, especially by politicians when these surveys delivers Hindi ba pwedeng patigilin yan, Atty. Claire? Wala bang batas pa? Kasi parang fake news na yan, di ba? Oh. unfavorable to their side. Okay? Eto. In 2010, Senator Richard Gordon sued Pulse Asia, and SWS pa pala. Kasama din. In connection with his poor showing in pre-election survey which he was listed as candidate for president. Gordon explained that surveys serve no public purpose except to rob people of the right to be able to engage in a mental exercise where they can gauge their candidate's capability. Ba't naman niya dinimanda? Okay, ito. Since 2016, ito mga kliro, sabi ko hindi naman tayo nagsabi nito eh. Ito ang tingin sa kanila. Since 2016, Pulse Asia was tagged as propaganda tool by several anti-Duterte organizations and newspaper columnists due to its regular release of surveys that seem to improve the optics of the Duterte government amid ongoing crisis. Yun. Habang nagkakaroon ng crisis nung panahon niyan, itong Pulse Asia na to, labas ng maganda ang performance rating ni Digong. Habang maraming namamatay, hindi bumababa yung survey ni Digong. Oo nga sabi ko nga, bakit ba parang linggo-linggo? Hindi sila nagsasawa. Di ba? Tapos, syempre, parang naaangat pa. Diba? Tulad niya, number 1 na si Robin, ulit. Diba? So, ang sabi niya, ba't number 1 si Robin, mga akri? Ito ha. Dapat sana mahihiya ka na Kung ikaw itong nagsusurvey-survey na, mahihiya ka nang ilabas yan. Makapal na mukha mo Para ilagay mo sa number 1 si Robin.
Ha? Kung mo nag-number 1 noon, ngayon ilalagay mo, ano ka? Hindi na tama eh. Oh. Tuloy natin at Anti-Claire. Pakinggan natin. Yan, pinaliwanag pa. Got the brand new iPhone Yung paliwanag nitong si Ronald Hon, hihimayin ni Anti-Claire, ha? Parang nabuo na eh. Tignan mo. Pakinggan natin. Okay. With the Duterte name. They can behave badly, supposedly, or, issue threats, but gusto pa rin sila ng botante. But Well, can we say that? yeah. Ini-interview siya ni Ces Oreta Drilon. Oh. Pero to si Holmes talagang matindi ito eh. Yung paliwanag niya. Pero hihimay ni Anti-Claire talaga. Ha? I mean, you can say that there's this particular identity and brand that the Duterte name exudes. It's a political brand that is So, at taga lang, ibig mo sabihin yung respondents mo dito, lahat halos mga Duterte? Ayan, nakatawa. Kasi Yun yung reason niya, nakatawa pa eh. Nakatawa pa eh. Parang nanggagago na lang eh. So lahat na, ang swerte naman mga kakritis, sa akin lang, parang swerte na mga nakukuha niyang respondents ay mga Duterte. Baka nga ito, Claire, hindi na survey na lang ng utak niya yan eh. Hindi na naggagala yan eh. Basta sabihin na, labas natin, survey, ganito survey ha, labas niya. Hindi na yan nagsusurvey. Malamang ha. Tuloy natin. Diba? Swerte talaga. Ang swerte every time nang ano niya, napapasurvey niya. Mga Duterte. Kaya nga hindi siguro lumabas dati si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan. Diba? Siguro hindi lumabas kasi nga, ang halos nasa survey nila, nagkakataon na mga Duterte at mga Bongo. Diba? Itong problema, diba? Para, Baka nga hindi na nagsusurvey yan, Claire eh. Ano na lang yan eh. I-number 1 natin si Bongo, i-number 1 natin si lahat. Pero hindi na yan umiikot, malamang ha. Kaloko. Sana nakikita mo na nag-iikot. Wala. Basta lalabas na lang yung survey. Ito, number 1, number 2. Mario Joseph. ang aga-aga pa for 2028 elections. Pero parang silang talaga nagiging propaganda tool. At tulad niya, naglabas siya. Nangunguna si Vice President. Presidente. Tapos, nangunguna din si Bongo na VP. At ang mabigat dito, Anti-Claire, wala pang deklarasyon si VP Leni Robredo, natatakbo siya. Inaano niya na ginagawa niya ng kalaban ni Sara, si VP Leni Robredo. Wala pa namang announcement na tatakbo siya, di ba? Pero just in case na tumakbo ka, eto aabutin mo. Parang ganun eh. Ako, bis na ako sa mukha na itong Holmes na to. Tapos, nangunguna din si Robin Padilla na senator. Ang swerte talaga. Diba? Para bang lahat na Hindi kaya yan si Ronald Holmes sa swerte. Hindi sa sinasabi natin, hindi kaya nagkakabayaran dyan. Talagang swerte yan. Marami naman nagsasabi kung sino yung nagbabayad. Yun ang number 1. Diba? Atty. Claire, tuloy. iispatan nila at random, galit kay Pangulong Marcos Jr. Diba? Ang swerte talaga nila. Siguro kahit sa Manila, no, yung mga nakukuha nilang mga respondents, mga taga Mindanao, nagkakataon siguro. Talagang good. Hindi kaya pwede, Atty. Claire, gumawa naman kayo ng survey firm nyo. Kayo rin na magpalabas ng survey. Kasi ito, surveyor na ni Digong tong mga to eh. Sa totoo lang. Meron pa isa, si Tikia, Publicus ba yun? Publicus Asia ba yun? Lahat, puro pabor sa mga kriminal. Good for them. Di ba? Katulad na, bakit? Di ba? Ayan, bakit? Ayan na. Gusto pa rin sila ng botante. But Well, can we that's say what, that? yeah.
I mean, you can say that there's this particular identity and brand that the Duterte name exudes. It's a political brand that is associated with supposedly discipline. Oh? Yan. Para pa siya. Diba? Discipline, ha? O paano siya mag-reason? Hindi ba napansin? Brand ng Duterte is discipline. Discipline, mga ka-clear. Tignan natin, ha? And brand that the Duterte name exudes. It's a political brand that is associated with supposedly discipline. Purported. Hindi kaya nito nakikita, Atty. Claire, yung mga itsura ng mga anak ni Duterte? Yung bang mga disiplinado? Eh, mga mukhang kriminal, ah. Magmula ito kay Pulong, Sara, lahat. Ito naman si Basti na boy tato, oh, di ba? Pero sa kanya, Asus Mariosep, Pulse Asia ka talaga. What's this decisiveness? Huh? Oh, yan, oh. Lahat ng good words, mga Oh, ka-clear. ayun mo. Lahat ng good words. Hindi niya nabanggit, killer? Tingnan natin, banggitin nga natin. Wala, di ba? Ah, ganda pa ng ngiti niya, oh. Talaga. Yeah, and of course. Ngiti-ngiti pa, eh. Nag-ano si ano, ha? Nag-react si Ses. Discipline. Oh. Sa kanya nagaling yun, mga kakli. Nanggagaling sa bibig mismo nang nagsisurvey. Good words. Lahat good words. Discipline. Si Pipi Sara, discipline? Talaga? Tanong lang yan, di ba? Yun yung napoportray sa mga Duterte, discipline. Paano yung pagbabanta sa buhay? Paano yung pagmumura? Discipline yun, para doon kay Ronald Holmes. Discipline ba yun? False Asia? Discipline, decisiveness, It's supposedly discipline, allegedly decisiveness, and action, or resolute action. action! Hindi bakasyon? Hindi bakasyon talaga? Action? Hindi may Atty. Claire, eh, oh. But of course, that's the brand. That's the brand. That's how they project themselves to be. Diba? Pinoproject mo rin kasi. Pinoproject mo rin kasi. Oh. Tapos, nung medyo, ngayon, mga ka-clear, medyo nababatikos si Senator Robin, parang talagang to the rescue. Labas. Number 1. Labas. Ngayon ang survey. Number 1, si Senator Robin Padilla. Eh, ang galing, di ba? Oo, ha? Eh, wala. Ang galing. Oh. Mga clear, ito naman Tanong. Kakapalan ba naman niya yung mukha niya ng ganun-ganun lang? Oo. Alam niyang, kaya natatawa yan, Atty. Claire. Alam niyang babatikusin siya, pero wala siyang pakialam. Bumatikos na kayo ng bumatikos, basta dyan ang survey ko, eh, di ba? Tuloy. Okay, pakita ko yung dati Dati nilang ginawa. Eh, tingin ko yun din yung gusto nilang i-project. Hindi manalo. Si Kiko, ayan dayo mga kakli. From here. Siyempre, number 1 si Bongo sa Pulse Asia. Ayan, may resibo, eh. Diba? Hindi niyo From na the start makita. pa lang, ito na yung ginawa nila para mind conditioning dating, di ba? Oo. Oh. Bong Revilla. Ben Tulfo. Willie Revillame. Pasok pa yun si Willie. Manny Pacquiao. Kasi ito, mukhang ayaw, papasukin. Kiko Pangilinan. Nagkakataon, di ba? Nagkakataon na Duterte ang sa survey. Binili ka ni Atty. Claire yung survey nila nung bago mag-eleksyon ng senatorial slate, di ba? Grabe talaga itong Police Asia nito sa itong SWS nito. Yung Octo Research maganda. Respondent. Galing naman talaga. Okay? So, mga ka-clear. Yan sabi ko parang ang galing ng timing ng Pulse Asia President Ronald Holmes Oh, sa paglabas. Sana kayo magkaroon na rin kayo, maging mapanuri na rin kayo mga ka-clear. Maging mapanuri na rin kayo sa ganyan. Okay, dito kaya pag yung si Ronald Holmes na nakikita ko, guess nila Christian Esguerra,
Hindi ko na pinanunood. Wala kang mapapala. Kung magsalita, kala mo talaga. Galing na, sobrang galing niya ng survey niya eh. Oo. Pero kung minsan titignan ko si Idol Christian Esguerra, mukhang yung mukha niya, Idol, huwag mo nang gineges yan. Sus Mariose. Okay, tingnan natin sige. Okay. May nabasa ako dito. Medyo nagalit. SWS. Ito rin sabi ko, linggo-linggong naglalabas ito eh. Isa pa yan. Linggo-linggo tapos gagamitin. Yan, na mabigat. Gagamitin sa hearing pala. Kaya nagkataon din. Ito na, nagtampo sila. Wait lang, clear. Internet polls responsibly. Yun na mabigat. Ginamit pa nung defense nitong si Sayad. Itong survey. Anong connection niya survey doon sa nangyayari? Kung mataas ang trust rating kay Sara, hindi na siya pwedeng kasuhan ng unexplained wealth, nakaw, o yung mga abogado rin ito si Sara, talagang ano rin. Sabi, yun naunawaan mo trabaho nila yan, maski na walang ka pa na panalo, ditira sila. Basta ang problema, siguro alam nila, kailangan ng abogado ron, total, yari naman na yung kumida China sa mga senador. Hindi makakakuha ng conviction sa Senado. Maski natalo, kaya nga taong bayan ang gagalaw dito mga friend. Maski na kagaya yan, yung sa grave threat pa lang, convicted na sana yan Kung magkakabutuhan ng maaga, magkakaalaman na dyan kung sino. Pero alam naman na lahat kung sino talagang mag-a-acquit dyan di ba? Sinabi ko naman sa inyo, dapat kada isang article, butuhan na para hindi na gumastos na mahaba ang gobyerno. Total, wala namang kulong yan Ang pinag-uusapan lang dyan, di ba? Yun nga, mariremove siya sa public office, di ba? Bakit kailangan tapusin mo na sa butuhan? Hindi ka, mantakin mo ilang milyon araw, kada hearing yan. 25 million nga sabi. Yan, hindi lang 25 million inuubos dyan. Gusto pa ni Sayad, may sarili siya catering na ipapabayad sa Senado. Tamantakin mo gano'ng winawalang niya bansa na ito si Sayad. Di ba? Tuloy natin kay Atty. Claire. Interpret polls responsibly. Okay, sabi dito, when NBI Director Melvin Matibag said, as an impeachment trial witness the other day, that the opinion poll is only Hinihimay din ito ni Claire Castro Yun ang nangyayari sa hearing Oo. a snapshot. He surely meant that it was applicable to the time when it was fielded. In the case of SWS survey for the second quarter of this year, the fieldwork was done last June 20 to 29, before the trial began on July 3. Thus, nothing that has happened at the trial could have affected the outcome of the survey. Pero nga ba ang dalas? Diba? Tapos ginamit. Okay. Alam naman natin na ilan lang ba ito? Sabi nga nila, 1,200. Commission pa. Okay? 74% of adult Filipino knew about the impeachment case. Okay. Tapos, ang naggagalit sila dahil sinabi na manipulated. Ano sana ba yun, mga pila? Ito. Survey competition is welcome. There are more data for the public to see when multiple independent pollster, yan, okay? SWS surveys are never manipulated. The one bit of Matibag's testimony that was uncalled for was his remark that surveys can be manipulated. Hindi naman sinasabing SWS Sinabi ni Matibag, di ba? Kasi ginawang rason ng nitong mga abogado ni Sara na tungkol doon sa survey. Sabi naman ni Matibag, survey naman, namamanipula yan Ayaw nila pumayag. Hindi nagustuhan ng mga surveyor, di ba? Yung surveys. Bakit niya nabanggit ito, mga clear? Ni Matibag. Si Matibag, mga clear, naging political strategist ito ng PDP Lapad. So alam niya kung paano
mag-strategize. Alam niya, malamang ang galawan. Sigurado, Diba? ano niya? Anong position niya dati? Tingnan natin na, matibag. Alam ko, political ano eh. At mahaba na. Hanggang doon lang tayo. Basta yun nga, nakikita natin. Hinimay ni Atty. Claire Castro yan. Tungkol dyan sa police agent na yan sa... Oh. Tsaka yung survey na yan, bakit hindi kayang manipulahin yan? Kung yung media nga eh. Mainstream media na, natatapalan pa eh. Oh. Di ba? Ito, si Sarah. Oh. Nasa YouTube. Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal nating lahat at inaantay nating lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Oh, lalabas na raw si tatay niya. Sa susunod na linggo. Pinaggagago na naman. Hindi natin alam, ha? Malay mo, ha? Lalabas na ni tatay niya sa susunod na linggo. Oo. Nasa Europe, eh. Oo. Ayan, oh. Mga Pilipino sa London, nag-iiyawan ng banggitin ni Sara ang pangalan ni Duterte. O, di ba? Yan sila yan. Pero meron pa rin coordinator dyan. Oo, malaming perang inatapon to. Oo, Diyos ko. Lord, pag ito nakabalik, patay. O, ito pa isang gago. Pero maluhoy ito, maawa tayo sa kinabukasan ng mga bata. Yan talaga ang... And yung pera, sinasayang. Sinasayang, it is estimated that we have lost up to 1 trillion in corruption already. Tangin na, kung magsalita itong gago na ito, eh, pinakakurap yung tatay mo sa lahat na naging presidente. Tangin, gago. Wala na, oh. Hanggang tato, hanggang dito, oh. Daldal ng daldal to. Yung Davao, binabaha na. Andyan siya, oh. Pakinggan natin, malapit na matapos ng gunggong nito, eh. Tungkol sa korupsyon, akala mo naman yung tatay niya, hindi korap. Anong klaseng, mga nilalang to, no? Iinit talaga ulo mo. And look at our environment, look at the people. People are still suffering. Bugok! Yung mga ano mo doon sa Davao, nalulunod na. 51 billion ang binigay sa inyo ng tatay mo. Ano tayo mga to? Diyos ko. People are suffering daw. Ay, naku. People are still hungry and very dissatisfied with this government. Pero maluhoy ito, maawa tayo sa Tama na. Ayan sila. Oo. Wala kayong ano dito, DILG. Oo. Wala. Kay Duterte, hindi pwede yan. Yung tatay niya dito, nakita mo si Trillanes, pakukulong. Si Laila de Lima, napakulong. O, di ba? Sabi nga ni Mutabato, eh. Talagang pinapapatay daw itong si Laila de Lima, eh. Kaya lang, nakaalis na raw nung dumating sila. Kung hindi, kung nadatna namin, ubos sila, sabi ni Mutabato, eh. Di ba? Maski si Trillanes, pinapapatay din. Oo. Eh, hindi lang malaman kung paano gagawin. Pero ang nagsabi nun, si Mutabato, saka si Las Cañas, kung paano gusto di ba? Magkulab na tayo mga boss. Singit ko lang to mga friend, ha? Itong Amerika, mukhang may diferensya rin, eh. Gusto nilang madismantle yung ICC. Pero ito yung paliwanag ng taga-ICC, ha? Ito. The International Criminal Court was never created to protect the powerful. It was created to protect the powerless. The child buried in a mass grave, the woman raped as a weapon of war, the civilian executed because there was no one left behind to stop the killers. Today, that promise is under attack. The United States of America has announced a campaign to dismantle the ICC. Think about what that means. Not reform it, not improve it, to dismantle it. If we
Gago, no? Yung Amerika, no? No? Bakit? Anong pakialam nila sa International Criminal Court, no? Nagkakampanya Amerika para, ano na to eh, yung mga miyembro nito ay umatras na. Gaano kagago, no? And the only permanent international court that can prosecute genocide, war crimes, and crimes against humanity, we are sending a very dangerous signal to every dictator, every war criminal, and every armed group in the world. If you are powerful enough, justice can simply be negotiated away. This is bigger than one country. It is bigger than one conflict. It is about whether international law applies only to the weak or to everyone. Europe cannot be silent. The European Union and every member state that believes in the rule of law must stand behind the Rome Statute, defend the independence of the court, reject political intimidation, and ensure that the ICC has the political and financial support it needs to continue its work. Because once we allow justice itself to become political, the next victim will not only be the ICC. It will be every victim who was told that the world would one day hold the perpetrators accountable. Justice must never depend on who is powerful enough to escape it. No? Loko-loko rin yung Amerika, no, mga friend? Nuudyokan niya yung mga miyembro ng ICC na huwag na kayo mag-miyembro dyan. No? Ina-attack ng Amerika yung ICC, no? Ito ang klaseng utak tong... Mukhang may tama rin to si Trump eh, no? Magkulab na tayo mga friend. Yan o, ito yung sabi ng gago. Yan o, si Boy Tato. Tangin na talagang lahat ng mga braso, no? Punta to, ano? Ano sabi? Soon, kita-kita tayo. Wag lang kayo talagang tumigil. Keep on pushing. We are getting there 2028. And we are winning. O, puta, tingnan mo nga, nag-iip ng gising, no? Yan o, tignan mo, tsura o. Yan o. Yakuza siguro to. Yung mga tattoo niya dito. Tattoo ng Yakuza to eh. May mga mukha ng babae. Mukha ba ng babae yun o. Hindi to naman, Yakuza to. Yan o. Nagpahayag ng kumpiyansa si Davao City Mayor Duterte, Sebastian Duterte, sa tsansa ng kanilang hanay sa 2020 election. Sa kanyang mensahe sa PDP Laban National Assembly, hinikayat niya ang mga taga-suporta na ipagpatuloy ang kanilang panindigan at huwag tumigil sa laban. Huwag lang kayo talagang tumigil. Keep on pushing. We are getting there and we are winning, anya, sabi niya. Puta, baka yari na nga ang karera eh. Ha? Talagang parang baliw na eh, no? Sira na ang ulo, oh. So we have to fight. Kahit gaano sila kalaki, makapangyarihan, nasa kanila lahat ng pera, tinatakot nila lahat, kinukulong nila lahat, hindi tayo titigil hanggat sa... Tatay mo yun eh. Wala namang, yung mga nakukulong may kaso, tanga. Hindi tayo mauubos. Pero mauna muna kayo ha, ako na last kulong. Tanga mo. Pero, hindi tayo mauubos. Kukulong tayo lahat. Pero mauna muna kayo ha. Ako last kulong. Sabi nun, may sira tayo sa ulo. Magkulab na tayo, buset. Basta yun lang, mga friend. Pag itong gobyerno ni PBBM na to, hindi niya nawalis itong mga impacto na to, Sus Mariosep. At nakabalik to. Mata mo lang walang latay. Eddie Luna, shout out. Hello, Karox. Magandang araw sa inyo dyan. Ako po, ano na naman ang sinasabi nito si Panelo? Itong si Panelo, may diarrhea na rin ang utak. Talagang totoo ang sabi mo, Karox. Basta sumama ka sa mga Duterte, talagang masisira yung ulo mo at masisira ang utak. Akalain mo si Kimo, presidente, kahit barangay Tano dyan, masasapak yan ng kapitan sa sobrang angas at yabang. Salamat sa iyo, Karox. Ay, nako. David Ali Mendoza, shout out.
Ha? Kapag si Kimo ang naging presidente, ay talagang ayawan na po talaga sa pagbablog karaoke. Wala na talaga Baka atakihin na tayo sa puso niyan. At siguradong pagtatawanan na lang tayo ng bumundo. Din po natin alam baka matuloy na ang pagiging probinsya ng China, ang Pilipinas, at tuluyan na ding maging komunista. Totoo. Puta, dapat yan, inaresto na yan Wala mahina, nangyayari. Inamin niya na siya komunista. Walang umuli. Dapat paniwalaan niya. Number 1 senator yan. Sinabi na niya, komunista ako, baka kala niyo. Reblado to the Bigo, Bled Saturday morning, Karox, and to all warriors. Aba, itong si Butiking Pasay Panelo, lusartan din ang kailangan. Patawa ka, payatot, pwe. Yet, shout out O kaya si Robin tumakbo para diretso na flash. Diced, shout out. Plus sa Inidoro, sabi ni David. Gandang gabi, Xerox, at sa lahat ng mga ka-warrior, sabi ni Diced. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Karox. God bless your family. God bless your family too, kalat ni my friend. Maricel Chin, shout out. Good evening po, Xerox. Good evening, good evening. David Alin Mendoza ulit Good evening po, Karox. Ganyan po talaga kapag nasusukol na, nagtuturo na para sa iba matuon ang investigasyon. Ang tanong, Kawatano, ilang porsyento ang napunta sa'yo at sa may nangyari ba sa flood control project sa Taguig noong kongresista ka dyan? 25% daw ito ang kanya 3J Siyo po. Huwag nyo nang itanong kay Cayetano. Ayan nga nagpapakabait na ata. Natakot na ata kay Lacson dahil si Lacson hindi basta-basta mabubuli. Dami na rin pinagdaanan ni Lacson para isang Cayetano lang ang bigiba sa kanya. Laban kung laban, bistuhan kung bistuhan na. Totoo yan, pre, David Alin Mendoza ulit Karox, ganyan naman ang mga opisyalis ng Davao. Kapag may mga sakuna sa lugar nila, ay umaalis na sila party-party lang, gaya ni Sayad. Mas inuna pa yung panonood ng concert ni Taylor Swift kaysa tumulong sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo. At ito namang inutil na mayor ng Davao, nasa Spain daw yata at pasyal-pasyal lang doon habang bumabaha at nagiging dagat na ang Davao. Totoo. Wala Ewan ko. 3J Shop sumagot they keep voting for the Duterte. May chance na sana silang makawala sa Duterte last election, pero talagang matigas din ang ulo ng mga taga-Davao. Sila pa rin ang binoboto. Pera umaandar dyan at saka takot. 3JC Ho. Kala mo. Pag pinatawag yung kapitan, kapitan, ilan ang dyan? Ito pera. Bahala ka na dyan. Wala namang hindi naman makikialam yung police about buying. Siyempre, boboto. Si Digo nga, naka-pampers na, nanalo pa diba? David Alin Mendoza ulit. Antindi ng amas si Panelo. Ano kaya tinitira niyan? Baka sarili niyang utot. Baka sarili niyang utot at sinisinghot kaya malakas ang amats. Biruin nyo, si Kimo ang gustong maging presidente, vice-presidente, o sakaling di pwede si Sayad. Kaya nga, David, puta ito. Yung utot ba niyan, malakas makatama siguro, Tawa-tawa si TJ Sir, natawa tulo. Di ko nga mawari kung sarcasm ba yun or what. Ito si Panelo, may something din, Kay Kimo naman, hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan ba siya o ano, kasi kahit na talagang katawa-tawa na siya. Akala niya, ang mga samahan niya sa minority, ito tuwang-tuwa sa kanya. Mga abogadong mga yon, siya hindi. Pinagtatawanan din siya ng mga kasamahan niya. At ang maigi pa, ginagamit nila si Kimo para sa kanilang grupo. Walang kamalay-malay ang Kimo na ginagamit lang din siya.
Tulongkis nga yung gago na yun. Alberto Olaer, shout out ha. Karox, pag si Robin Padilla ang maging presidente ng Pilipinas, sa opinyon ko lang, ang mga Pilipino bobo. Bobo na talaga, maliban sa aming dalawa ni Karoke. Worry joke lang, Karoke. Ay, Alberto. Ted, shout out, Ted. Nakakatakot naman sinabi ni Panelo, kakapanindig balahibo. Kulang na nga lang sa kanya ang may siksik sa puting bulak sa ilong, pwede nang pagdasalan, tapos mananakot pa ng pwede daw na maging vice president si Kimo at ang presidente ay si Sara. Mangumpisal ka nga, Panelo, baka tanggapin ka pa sa purgatorio. Shirley Jaser, shout out. Isa pa ito si Panelo, mukhang tanga, parang hindi attorney. O sa bagay, kampik naman lagi yan sa mga murderer. Lagi niyang pinagtatanggol ang mga gumagawa ng karumal-dumal, kaya hindi rin yan nag-iisip ng tama. Isa pang salot sa bayan, isa ring ugok. Rodelia Alpiloro, hello Sir Rox. Sadyang natutuwa po ako sa mga kabosing, pero sadyang nakakagalit ang mga nangyayari sa ating gobyerno. Salamat mga kabosing at Sir Rox, basta manalig po tayo sa may kapal. Yan lang po Sir Rox, malapit na natin makamit ang kalayaan sa ating mga magiting na magnanakaw sa ating inang bayan. Ingat po tayong lahat and God bless us always. God bless, Rodelia Alpiloro. Pastor Julagon, my friend, shout out Jojo Tolls, happy Sunday Tolls sa all subscribers. Nagsasanga-sanga na ang issue. Yan. 3J Siopo. Hello Sir Rox, itong magkapatid na Cayetano, mga abogado nga sila pero parang mga pangkaraniwang abogado lang. Si Kalang Cayetano, ang ginagawa lang sa trial magpaikot lang ng mga salita. Yung bang dinadaan lang sa daldal. Kahit ini-explain ni Chel Jokno ang isang bagay, gumagawa pa rin siya ng palusot si Kawatano. Ganun talaga yan Hindi nga tumatanggap ng mali. Oo, yung tanga. 3J Shop ulit. Sir Rox, hindi titigilan ni Lacson niya si Cayetano. Natukoy na nga agad ni Lacson ang 3 bagman niya Biruin mo 3 ang bagman ni Caldero. Aminado rin pala siya na may problema, 6 billion ginastos sa ASEAN. So, alam niyang may anomalya, kaya pala parang naghihinay-hinay na kay Lacson. 3J Shop ulit Sir Rox, ang daming problema. Kaso o reklamo ng NBI kay Cayetano, nakaka-apekto din sa kanya yan. Aba, kahit naman sino, umumroblema, kaliwat kanan ang kaso mo. Kaya talagang pati hygiene niya nakakalimutan. Tignan mo naman duming tingnan si Cayetano. Ano man ang dahilan ni Cayetano, ayaw niyang mag-ahit. Nasa kanya na. Kaya lang. No? Kaya lang, simula nga nang matanggal siya bilang SP sa Senado, nangangailangan na siya pati pananalita, walang habas kung makapinta sa kapwa niya, senador, na parang hindi abogado, walang professionalism, walang ethics, bastos, at super yabang. Totoo. Super yabang talaga. Friend, Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend Busy si friend Shervin. 3J show po nito. Alam mo Sir Rox, ganito ang hula ko dyan kay Kimo kung bakit sobrang yabang at walang pakundangan magsalita sa kapwa. Palagay ko binubulungan siya ni Caldero na ito ang gawin mo, ito ang sabihin mo. Ginagawa nilang magkapatid na utu-utu si Kimo. Ito naman si Kimo, either talagang walang isip o talagang nagpapagamit siya sa magkapatid na Cayetano. Ito kasing si Cayetano, tuso yan. Magaling mambola
Alam mo naman si Kimo, madali ring mabola kaya yan. Tanga ang gagawin si tanga. 3J Supulot. Ito pa isa, Sir Rox. Si Panelo, sabi ni Panelo, pag di daw umubra si Sara sa 2023, si Kimo daw magiging presidente. O akala ko ba ang mga DDS against sa MPA komunista? Mga red tagger. Mga red tagger, di ba? O bakit isang komunistang Robin ang magiging presidente sa 2028? Ano ba talaga ang pinag-alalaban ng DDS? Tanungin nga dapat natin si Badoy at Celes, bakit di sila i-red tag si Kimo? Bakit i-red tag pa? Inamin na nga niya, komunista siya Kung number 1 daw sa Pulse Asia Survey si Kimo, magiging presidente na. O paano si Baste, si Pulong? Kala ko ba sila ang papalit kay Sara? Hala, baka magalit si Pulong, magpa-party na naman yun, ha? Shout out, friend Dolor Garcia, Amy Bingson, Emans Kalonanak, Brother Elias Ischo, mission accomplished mga boss, hanggang bukas po muli. Binulat-lat talaga ni Atty. Claire, ano? Talaga itong mga surveyor na to, kapal din ang mukha ng mga to. Good night. God bless mga boss. Dasal. Yun lang. Wala nang iba. Tayong makakapitan.